Noong araw na yon, sa loob ng korte, napansin ko ang pag-irap ng aking anak na si Amanda sa kanyang asawa, para bang ako ay isa lamang walang kwentang matanda. Ang hiya. Halos ikamatay ko ang pakiramdam na itinatwa ako ng sarili kong pamilya. Matagal akong naging ilaw ng tahanan. Nagpakasakit para lang makita silang umasenso. Akala nila, matanda na ako, wala nang silbi. Pero ang hindi nila alam, iniwanan ako ng aking asawang si Alfredo ng lihim na yaman. Ngayon, babawiin ko ang aking dangal. Hindi lang ito para sa akin, kundi para sa lahat ng tulad ko. Manatili at makinig. Kung naranasan mo na ang ganitong pagsubok, i-like at i-share ang video na ito. At huwag kalimutang mag-comment. Saan ka nanonood? Kwentuhan mo ako. Noong araw na pumasok ako sa silid hukuman, napailing si Amanda, aking anak, sa kanyang asawa na para bang isa lang akong matandang babae na nakakainis. Ngunit nang makita ako ng huwes, huminto ang mundo. Binibining Blanca, bulong niya na malaki ang mga mata. Kayo po talaga. Namayani ang katahimikan sa buong hukuman habang ang aking anak at ang kanyang mapagmataas na asawa ay nagpalitan ng tingin na puno ng takot. Ngunit bago tayo magpatuloy, siguraduhin na kayo ay nakasubscribe na sa channel at magkomento kung saan ninyo pinapanood ang video na ito. Gusto naming malaman kung gaano kalayo nararating ang aming mga kwento. Ako si Blanca, 70 taong gulang at hanggang 6 na buwan nakaraan, ako ay isang ordinaryong lola lang. Tuwing umaga, gumigising ako ng 5:30. Nagtitimpla ng kape sa isang antigong tasa na bigay ng aking yumaong asawa, si Alfredo, noong aming ika-30 anibersaryo at tinidiligan ng aking mga orkidyas habang pinagmamasdan ang pagsikat ng araw mula sa bintana ng kusina. Simple at predictable ang buhay ko, ngunit puno ng maliliit na kagalakan na nagpapanatili sa akin na konektado sa mga alaala ng nakaraan. Sa halos 50 taon, ako ang inang nagpakasakit ng lahat para sa aking nag-iisang anak, si Amanda. Nagtrabaho ako bilang tagalinis sa umaga, mananahi sa gabi, at tuwing Sabado at Linggo, nagtitinda ako ng mga lutong bahay na merienda sa lokal na palengke. Lahat ng iyon ay para makapag-aral si Amanda sa magagandang paaralan at magkaroon ng buhay na hindi ko kailanman naranasan. Nang ikasal siya kay Ricardo, isang lalaking may malamig na mga mata at ngiti na hindi umaabot sa kanyang mga mata, nilunok ko ang aking pagkabahala at tinatanggap sila sa tanghalian tuwing Linggo na may pinakamagaganda kong lutuin at isang ngiti na nagtatago ng aking mga alalahanin. Pagkatapos ng pagkamatay ng aking asawa, umasa ako na magiging mas malapit kami ni Amanda. Gaano ako nagkamali? Sa halip na maghanap ng aliw sa isa't isa, nagsimula siyang tingnan ako bilang isang pabigat. Ang kanyang mga pagbisita ay naging mechanical, ang kanyang mga tawag ay mas bihira. Ang paraan ng pagtingin niya sa bahay kung saan ko siya pinalaki, ang bahay kung saan siya nagsimula ng kanyang mga unang hakbang, kung saan ipinagdiwang namin ang lahat ng kanyang tagumpay, ay ganap na nagbago. Hindi na ito tahanan ng mga alaala, kundi isang ari-arian na kailangang makuha. Ang pinakamalaking pagkabigo sa aking buhay ay nangyari isang tag-ulan na Martes ng Oktubre. Naghanda ako ng bacalao na may patatas, ang recipe na gustong-gusto ni Amanda noong bata pa siya. Inilatag ko ang binordahang mantel na ginawa ko nang pumasok siya sa unibersidad at bumili pa ako ng bagong ayos na bulaklak para sa okasyon. Nang dumating sila, pumasok si Ricardo ng walang katok na para bang siya na ang may-ari ng bahay. Umupo siya sa sofa na pagmamay-ari ng aking Alfredo at binuksan ang telebisyon nang hindi man lang bumabati sa akin. May dalang folder ng dokumento si Amanda at ang malayo niyang tingin na nabuo niya sa nakalipas na mga taon. Isang tingin na sa isang estranghero, hindi sa batang minsang humawak sa aking kamay ng buong tiwala. "Inay, kailangan nating mag-usap," sabi niya na may malamig na boses na bumalot sa akin hanggang buto. Umupo siya sa gilid ng sofa na para bang ayaw niyang manatili doon ng matagal. Nagpasya kami ni Ricardo na ang bahay na ito ay masyadong malaki para sa iyo. Hindi mo na ito kayang panatilihing mag-isa. Naramdaman kong kumirot ang puso ko habang siya ay nagpatuloy.
Nahanap namin ang isang magandang tirahan para sa mga taong nasa edad mo. Magkakaroon ka ng kasama, mga aktibidad, tulong medikal. Ngunit Amanda, ito ang aming bahay, sagot ko. Bumibigay ang aking boses. Narito ang lahat ng aming binuo, lahat ng aming mga alaala. Sumingit si Ricardo nang hindi inaalis ang kanyang mga mata sa telebisyon. Ang mga alaala ay nasa isip, binibining Blanca, hindi sa mga dingding. Magugustuhan mo ang tirahan. Ito ay moderno, may hardin. Ang hindi niya sinabi, ngunit inilalabas ng kanyang mapagkalkulang mga mata, ay gusto nila ang aking bahay. Ang bahay na binuo namin ni Alfredo ng may maraming sakripisyo sa loob ng mga dekada, ang bahay kung saan namin iningatan hindi lamang ang mga alaala, kundi pati na rin ang isang bahagi ng aming mga kaluluwa. Inilagay ni Amanda ang folder sa ibabaw ng mesa. Naayos na namin ang lahat ng dokumentasyon, kailangan mo lang pirmahan. Ang kanyang boses ay mekanikal na para bang pinag-uusapan ng isang ordinaryong kontrata, hindi ang pagpunit sa kanyang sariling ina mula sa nag-iisang lugar na natitira sa akin sa mundo. Nang tumanggi akong pumirma, mabilis na nagbago ang kapaligiran. Pinatay ni Ricardo ang telebisyon at hinarap ako ng may lamig na hindi pa niya kailanman ipinakita ng hayagan. Binibining Blanca, sabi niya habang inaayos ang mamahaling kurbata na suot niya. Kailangan ninyong maging makatuwiran. Hindi kayo pwedeng manirahan mag-isa. Noong nakaraang linggo, nakalimutan ninyong nakabukas ang kalan. Delikado yon. Iyon ay isang tahasang kasinungalingan. Hindi ko kailanman nakalimutan na nakabukas ang kalan sa buong buhay ko, ngunit naintindihan ko noon na handa silang gumawa ng anumang bagay para makuha ang gusto nila. Sa mga sumunod na araw, pinatindi nila ang pressure. Nagdala sila ng mga ahente ng real estate nang hindi ako binibigyan ng abiso, mga estranghero na sumusukat sa aking mga silid at nag-uusap tungkol sa potensyal na pag-renovate na para bang wala ako. Sinimulan ni Amanda na iimpeke ang aking mga gamit nang walang pahintulot. Nagpa siya sa sarili niya kung ano ang kailangan kong dalhin at kung ano ang maaaring itapon o ibenta. Ang lumana ng damit na ito, inay, sabi niya, hawak ang asul na damit na suot ko sa libing ng aking asawa. Hindi mo na ito kakailanganin sa tirahan. Bawat bagay na itinapon niya ay para akong tinanggalan ng isang piraso ng aking kasaysayan. Lumang litrato, mga sulat pag-ibig na isinulat sa akin ni Alfredo, mga aklat na sabay naming binabasa sa malamig na gabi. Lahat ng iyon para kay Amanda at Ricardo ay sagabal lamang na sumasakop sa espasyo sa bahay na itinuturing na nilang kanila. Ang pinakamatindi ay nang makita ni Amanda ang aking kahon ng alahas. Ito ay isang maliit na inukit na kahoy na kahon na ibinigay sa akin ni Alfredo sa aming unang anibersaryo ng kasal. Sa loob, bukod sa ilang mga bagay na may sentimental na halaga, ay ang kwintas na perlas na pagmamay-ari ng aking ina. Ito ay aking ilalagay sa ligtas, sabi niya habang inilalagay ang kahon sa kanyang bag. Ang mga bagay na ito ay maaaring mawala sa tirahan. Sa sandaling iyon, nakita ko sa mga mata ng aking anak ang isang bagay na hindi ko kailanman napansin noon, kasakiman. Puro at simpleng kasakiman na nakabalat kayo bilang pag-aalala ng anak. At sa unang pagkakataon sa aking buhay, nakaramdam ako ng galit na hindi ko alam na kaya kong maramdaman. Noong gabing yon, mag-isa sa aking silid, habang pinakinggan ko sina Amanda at Ricardo na nag-uusap ng pabulong sa sala tungkol sa kung paano lutasin ang problemang naging ako. Umiyak ako nang hindi pa ako umiiyak, simula nang mamatay ang aking asawa. Ngunit hindi lamang iyon luha ng kalungkutan, iyon ay luha ng pagkagalit, ng pagre-rebelde laban sa kawalang katarungan ng pagtrato sa akin bilang isang bagay na itatapon pagkatapos ng buong buhay ng paglalaan. Doon ako nagpasya. Hindi ako aalis nang hindi lumalaban. Hindi ko hahayaan na burahin ang aking pag-iral, na bawasan ako sa isang abala na kailangang lutasin. Sa bagong tuklas na determinasyong iyon, pinunasan ko ang aking mga luha at nagsimulang isipin kung paano ko ipagtatanggol ang aking sarili laban sa mga dapat na nagpoprotekta sa akin.
Ang hindi ko alam ay sa madaling panahon ay matutuklasan ko ang isang lihim na ganap na magpapabago sa balanse ng kapangyarihan sa bahay na iyon. Isang lihim na iningatan ng aking mahal na Alfredo upang ipagtanggol ako mula sa isang sandali tulad nito. Kinabukasan, maagang dumating si Amanda na may dala pang mga kahon at panibagong determinasyon. Ngayon, aayusin natin ang opisina ni tatay. Anunsyo niya, patungo sa silid na pinananatili kong buo simula nang pumanaw si Alfredo 3 taon na ang nakakaraan. Hindi! Sagot ko nang may katatagan na ikinagulat niya. Hindi pa handa ang lugar na iyan para galawin. Inay, 3 taon na ang nakalipas. Sagot niya nang may pagkasabik. Hindi natin pwedeng panatilihing santuwaryo iyan magpakailanman. Kailangan nang ihanda ang bahay para ibenta. Naintindihan ko noon na anuman ang sabihin ko, nagpasya na sila sa aking kinabukasan. Ibebenta ang bahay nang mayroon o wala ang aking pahintulot. Makakahanap sila ng paraan upang ipahayag akong hindi karapat-dapat kung hindi ako makikiisa. Nang lumabas si Amanda upang kumuha pa ng mga kahon sa sasakyan, pumasok ako sa opisina at nilak ang pinto. Iyon ang huling kanlungan ng mga alaala ng aking asawa, ang lugar kung saan ang kanyang amoy ay naroon pa rin sa hangin. Kung saan ang kanyang mga gamit ay nanatili ng eksakto kung paano niya iniwan. Idinahandahan ko ang aking mga daliri sa mga aklat sa istante, sa mga papel na maingat na inayos sa mga folder, sa portra-retratos na may larawan namin sa kasal. Doon ko napansin ang isang bagay na hindi ko kailanman napansin noon. Sa huling istante ng aklatan, nakatago sa likod ng isang hilera ng mga lumang encyclopedia, ay isang maliit na safe na nakabaon sa dingding. Sa 40 taon ng pag-aasawa, hindi ko kailanman nalaman ang pag-iral nito. Nanginginig ang aking mga kamay habang sinusubukan kong isipin ang kombinasyon. Sinubukan ko ang aming petsa ng kasal, ang kaarawan ni Alfredo, ang kapanganakan ni Amanda. Wala sa mga iyon ang gumana. Sa wakas, sa isang biglaang pag-udyok, sinubukan ko ang petsa kung kailan kami nagkakilala. Ang tag-ulan na gabing iyon ng linggo kung kailan kami sumilong sa ilalim ng parehong tolda ng isang panaderya. Sa aking pagtataka, bumukas ang safe. Sa loob ay may leather folder na may mga inisyal ni Alfredo na inukit sa ginto. Nang buksan ko ito, nakakita ako ng mga dokumento na ikinagulat ko. Mga titulo ng ari-arian, bank statement ng mga account na hindi ko alam, mga sertipiko ng stock sa mga kilalang kumpanya, mga patakaran sa siguro na may mga halaga na ikinahihiwaga ko. At sa gitna ng lahat ng iyon, isang selyadong sobre na may nakasulat na pangalan ko sa hindi mapagkakamalang sulat kamay ng aking asawa. Nang nanginginig ang mga kamay, binuksan ko ang sobre at nagsimulang magbasa. Mahal kong Blanca, kung binabasa mo ang liham na ito, nangangahulugan iyon na umalis na ako at nahanap mo ang iningatan ko upang protektahan ang iyong kinabukasan. Patawarin mo ako sa paglilihim ng aming tunay na yaman sa loob ng maraming taon. Hindi ito dahil sa kawalan ng tiwala, kundi dahil sa pag-iingat. Palagi akong nagdududa sa intensyon ni Ricardo. Mayroon siyang isang bagay na ikinabahala ko mula pa sa simula. Isang labis na ambisyon na ikinatakot ko kung ano ang maaaring mangyari kapag wala na ako dito upang protektahan ka. Kaya't tahimik kong binuo ang safety net na ito. Ini-invest ang bawat karagdagang sentimos na aming natitipid. Lahat ng nakadokumento sa folder na ito ay pagmamay-ari mo lamang. Si Amanda ay magkakaroon lamang ng karapatan sa isang maliit na bahagi. Oo, at kung aalagaan ka niya ng may parehong pagmamahal at paglalaan na palagi mong ibinibigay sa kanya. Kung hindi, nasa iyo ang lahat ng kapangyarihan upang protektahan ang iyong sarili. Gamitin mo ang kapangyarihang ito ng may katalinuhan, mahal ko, hindi para sa paghihiganti, kundi para matiyak ang respeto na nararapat sa iyo. Sa kaibuturan, mabuting tao si Amanda. Madaling maimpluwensyahan lamang. Ngunit kung kailangan mong ipagtanggol ang iyong sarili, ngayon ay mayroon kang paraan upang gawin iyon. Buong pagmamahal magpakailanman, Alfredo. Tumulo ang luha sa aking mukha habang binibigkas ko ang bawat salita. Ang aking Alfredo,
palaging tahimik at diskreto, ay bumuo ng isang imperyo ng palihim upang protektahan ako. Habang naniniwala akong nabuhay kami ng simple, namuhunan siya sa mga ari-arian, stocks at negosyo na ngayon ay nagkakahalaga ng malaking halaga. Sa mga dokumento, nakakita ako ng isang bagay na ikinagulat ko, ang titulo ng gusali kung saan nakatira si Amanda at Ricardo. Ang marangyang apartment na labis nilang ipinagmamalaki bilang simbolo ng kanilang tagumpay ay sa katunayan pagmamay-ari ko. Nagbabayad sila ng upa sa isang kumpanya ng pamamahala na direktang nagdedeposito ng halaga sa isang account na nakapangalan sa akin. Isang account na hindi ko man lang alam na umiiral. Mayroon pa. Si Alfredo ay nagmamay-ari ng mga shares sa kumpanya kung saan nagtatrabaho si Ricardo. Hindi ito maliit na shares, kundi isang malaking bahagi na sapat upang maimpluwensyahan ang mahahalagang desisyon, kahit tungkol sa kinabukasan ng mga empleyado tulad ng aking manugang. Nakaupo sa sahig ng opisina, napalilibutan ng mga papel na kumakatawan sa mas maraming pera kaysa sa naisip kong pagmamay-ari ko, natawa ako ng may luha. Inakala nina Amanda at Ricardo na pinalalayas nila ako sa aking bahay para kunin ito nang walang ideya na ang bahay na ito ang pinakamaliit sa aking mga ari-arian. Ang paulit-ulit na katok sa pinto ay nagpabalik sa akin sa realidad. "Inay, buksan mo ang pinto ngayon din," sigaw ni Amanda. Mabilis kong inilagay ang mga pinakamahalagang dokumento sa aking bag at ibinalik ang iba pa sa safe, isinara ito ng maingat. Nang buksan ko ang pinto, tiningnan ako ni Amanda ng may pagkayamot. "Ano ang ginagawa ninyo na nakakulong dito?" "Nagpaalam lang ako," sagot ko nang may kalmado na ikinabahala niya. "Tama ka, Amanda. Siguro, oras na para magpatuloy." Tinitigan niya ako nang may pagdududa, ngunit pagkatapos ay lumambot ang kanyang mukha. Naniniwala na sa wakas ay sumuko na ako. "Masaya akong naintindihan mo, Inay. Makikita mo na ito ang pinakamahusay para sa lahat." "Oo," sumang-ayon ako, mahigpit na hawak ang aking bag kung saan nakatago ang mga dokumento na magbabago ng lahat. Sigurado akong bawat isa ay makukuha ang eksaktong nararapat sa kanila. Nang gabing iyon, habang ipinagdiriwang nina Amanda at Ricardo ang kanilang tila tagumpay sa isang mamahaling bote ng alak sa sala, tumawag ako sa isang numero na nakita ko sa mga contact ni Alfredo. "Doktora Elena Viana, abogada." "Doktora Elena, ang pangalan ko ay Blanca Mendoza, biyuda ni Alfredo Mendoza. Kailangan ko ang inyong tulong sa ilang mahahalagang bagay na may kinalaman sa aking mana." Nang ibaba ko ang telepono, tiningnan ko ang litrato ni Alfredo sa mesita sa tabi ng kama at ngumiti. "Palagi mong alam, di ba? Matandang ko, palagi mong alam na darating ang araw na ito." Sa unang pagkakataon sa loob ng ilang buwan, nakatulog ako ng mahimbing, hindi sa pagbibitiw ng isang natalo, kundi sa kapayapaan ng isang nakahanap sa wakas ng kanyang lakas. Si Doktora Elena Viana ay eksaktong inilarawan ni Alfredo sa kanyang mga tala. Isang babaeng nasa gitnang edad na may matalas na mga mata na hindi pinalalampas ang anumang detalye. Nang pumasok ako sa kanyang opisina, 3 araw pagkatapos, naanalisa na niya ang mga kopya ng mga dokumento na ipinadala ko sa kanya sa email at nakabuo na ng paunang estratehiya. "Binibining Blanca," sabi niya pagkatapos magalok sa akin ng kape, "ang iyong asawa ay lubos na metikuloso. Lahat ng dokumento ay nasa ayos, ang mga pamumuhunan ay ginawa ng legal, at ang testamento ay ganap na hindi mapagkakamalan. Kayo ay, walang duda, isang napakayamang babae." Ang mga salitang iyon ay kakaiba sa akin, na palaging namumuhay nang nagbibilang ng sentimo para lang makakaraos. Ngunit nagpatuloy ang abogada, ipinapakita sa akin ang isang detalyadong ulat ng lahat ng aking ari-arian. "Ang pinaka-interesante," obserbasyon niya, "ay binalangkas ng iyong asawa ang lahat sa paraan na hindi ito maaaring questionin ng iyong anak at manugang. Ang sugnay ng pag-uugali sa testamento ay partikular na matalino. Magkakaroon lamang sila ng karapatan sa isang bahagi ng ari-arian kung aalagaan kanila ng may pagmamahal at respeto.
Dahil sa iyong sinabi tungkol sa kanilang mga pagtatangka na alisin ka mula sa iyong sariling bahay, madali nating maitatanggol na nilabag ang sugnay na iyon. Ano ang dapat kong gawin ngayon? Tanong ko, sinusubukan pa ring tanggapin ang laki ng sitwasyon. Yumuko si Elena nang may determinadong kislap sa mga mata. Una, huwag na huwag kang pumirma ng anumang ilalabas nila sa iyo. Pangalawa, kailangan mong panatilihin ang pagkukunwari na hindi mo pa natuklasan ang anuman. Kapag mas malaki ang kanilang ibubunyag, mas maganda para sa ating kaso. At tungkol sa bahay, hayaan mo silang isipin na nanalo sila sa ngayon. Magkunwari kang isinasaalang-alang mo ang paglipat sa tirahan, humingi ng pagbisita sa lugar, magtanong tungkol sa mga gastos. Kung mas marami silang ibubunyag, mas marami tayong bala. Sa sumunod na mga linggo, sinunod ko ang mga tagubilin ni Elena ng buong buo. Pinayagan ko sina Amanda at Ricardo na ipagpatuloy ang kanilang mga plano, nagkukunwari na sumusuko, habang lihim kong idinodokumento ang bawat pag-uusap, bawat nakatagong banta, bawat pagtatangka na pahinain ako o ipakita akong walang kakayahan. Dumating pa nga si Ricardo na may dalang doktor na kaibigan upang suriin ang aking kalagayang pangkaisipan. Isang lalaki na halos hindi ako sinuri bago imungkahi na maaaring ako ay nagkakaroon ng demensya. Nirecord ko ang buong mapanlinlang na konsultasyon sa aking cellphone, sumusunod sa mga tagubilin ni Elena. Si Amanda naman, pinatindi ang kanyang mga pagsisikap na bakantihin ang bahay. Mga kahon at kahon ng aking mga alaala ang inimpake, tinatakan at ipinadala para sa donasyon o basta na lang itinapon. Masakit makita ang aking mga alaala na tinatrato ng may labis na paghamak, ngunit nanatili akong matatag. Alam kong bawat kilos nila ay lalo lamang nagpapatibay sa aking kaso. Isang hapon, habang nagkakatalugo si Amanda ng aking mga gamit sa sala, nagpaalam ako ng isang impormasyon na parang wala lang. Alam mo, Amanda, iniisip kong ibigay sa iyo ang aking kwintas na perlas bago ako pumunta sa tirahan. Sa huli, sa lola mo iyon. Huminto siya sa ginagawa niya, halatang interesado. Ang kwintas na perlas, yung itinago mo sa maliit na kahoy na kahon? Oo, pero hindi ko mahanap. Nakita mo ba iyon? Bahagyang namula si Amanda. Hindi ko alam kung ano ang sinasabi mo. Kakaiba, patuloy ko ng inosente. Hindi ko rin mahanap ang mga hikaw na sapiro na ibinigay sa akin ng iyong ama sa ating ika-40 anibersaryo. Sana hindi nawala sa paglipat. Nakita ko ang pagkakabahala sa kanyang mga mata. Ang panandali ang pagkakonsensya na kaagad napalitan ng isang hindi maayos na dahilan tungkol sa pagtatago ng aking mga alahas sa isang ligtas na lugar. Kalaunan ay iniulat ko ang pag-uusap na iyon kay Elena, nang ngumiti ng may kasiyahan. Perpekto. Gumagawa tayo ng matibay na kaso ng pag-abuso sa ari-arian. Ang nagpapasya na sandali ay dumating nang, sa payo ni Elena, humingi ako ng pagbisita sa naturang residential bago ako gumawa ng huling desisyon. Dinala ako ni na Amanda at Ricardo isang linggo. Ipinapakita sa akin ang isang lugar na mas mukhang imbakan ng matatanda kaysa sa paraisong ipinangako nila. Maliliit na silid, labis na trabaho ang mga empleyado, at amoy disinfektante na halos hindi maitago ang amoy ng ihi sa hangin. Hindi ba't kamangha-mangha, inay? Tanong ni Amanda nang may pilit na sigasig. Tingnan ninyo, mayroon pa nangang communal TV room. Tiningnan ko ang malungkot na silid kung saan ang kalahating dosenang matatanda ay nakatingin sa isang lumang telebisyon at naramdaman kong kumukulo ang aking tiyan. Magkano ang lugar na ito? Tanong ko. Mabilis na sumagot si Ricardo. Huwag kang mag-alala tungkol doon. Ibebenta namin ang iyong bahay at ang pera ay sapat na para sa maraming taon. Paano kung mas matagal ako kaysa sa pera? Ang katahimikan na sumunod ay sapat na sagot. Hindi nila naisip yon o mas masahol pa, naisip nila at wala silang pakialam. Pabalik sa bahay, nanatili akong tahimik habang masigla nilang pinag-uusapan ang kanilang mga plano na i-renovate ang bahay sa sandaling umalis ako. Pinag-uusapan nila ang paggiba ng mga dingding, pagpapaganda ng kusina, pagbabago ng aking silid sa isang home office para kay Ricardo. At ang silid ni tatay? Tanong ko ng biglaan. Nag-aalangan si Amanda. Well,
Iniisip naming gawin itong guest room o marahil isang mas malaking closet. Naiintindihan ko, sagot ko habang tumitingin sa bintana ng kotse upang itago ang sakit sa aking mga mata. Nang gabing iyon, tinawagan ko si Elena at sinabi, "Handa na ako, itutuloy natin ang plano." Pagkalipas ng 2 araw, dumating sina Amanda at Ricardo na may dalang huling mga papeles para sa paglilipat ng bahay at ang aking pagpapaospital sa residential home. May isang lalaking nakasuot ng suit na kasama nila, ang kanilang abogado. Nakalaunan ay nalaman kong kaibigan lang ni Ricardo na nagtatrabaho bilang real estate consultant. "Inay, dinala namin ang mga dokumento para pirmahan ninyo." Inanunsyo ni Amanda habang inilalatag ang mga papeles sa mesa ng kusina. "Sa sandaling pirmahan ninyo dito at dito, matatapos na natin ang inyong paglipat sa residential home. Nagreserba na kami ng bakante para sa susunod na linggo." Tiningnan ko ang mga papeles ng mahinahon. Nagkukunwaring pinag-aaralan ang mga ito habang naririnig ko ang doorbell. "Sino kaya yon?" tanong ni Ricardo na naiirita sa pagkagambala. "Malamang ang kaibigan kong si Margarita," sagot ko ng inosente. Pinapunta ko siya para tulungan ako sa ilang bagay. Nang buksan ni Ricardo ang pinto, hindi si Margarita ang pumasok, kundi si Elena Viana, kasama ang isang opisyal ng hustisya at isang social worker. "Magandang hapon," sabi niya na may propesyonal na ngiti. "Ako si Doktora Elena Viana, abogado ni Binibining Blanca Mendoza. Narito kami para sa isang opisyal na pagbisita na may kinalaman sa reklamo ng pagtatangka ng panloloko at pang-aabuso laban sa isang matanda." Nawalan ng kulay ang mukha ni Amanda habang sinusubukan ni Ricardo na panatilihin ang kanyang kahinahunan. "Siguro may error," sabi niya habang inilalabas ang kamay na ganap na binaliwala ni Elena. "Tinutulungan lang namin ang aking biyenan na lumipat sa isang lugar na mas angkop sa kanyang edad." "Kagiliw-giliw," sagot ni Elena, itinuturo ang mga papeles sa mesa. "Kung gayon, maaari kong ipagpalagay na ang mga dokumentong ito ay sinuri ng isang independenteng abogado na kumakatawan sa interes ni Binibining Blanca." Ang katahimikan ay nakakabingi. "Gusto ko rin sanang ipaalam," patuloy ni Elena, "na mayroon kaming dahilan para maniwala na ang mga alahas at mahahalagang bagay na pag-aari ni Binibining Blanca ay inalis sa tirahan na ito nang walang pahintulot niya. Ang opisyal ng hustisya ay may order para suriin ang mga bagay na iyon." Noon ko nakita ang isang bagay na hindi ko kailanman malilimutan. Ang eksaktong sandali kung kailan napagtanto ng aking anak na nawawalan ng bisa ang kanyang plano. Ang kanyang mga mata ay lumaki sa takot, pagkatapos ay naniningkit sa galit, at sa wakas ay napuno ng luha nang maunawaan niya ang lahat. "Inay," bulong niya, "ano ang ginawa mo?" Dahan-dahan akong tumayo, nakakaramdam ng lakas na hindi ko alam na meron ako. "Ano ang ginawa ko, Amanda?" Ipinagtanggol ko ang aking sarili, gaya ng alam ng iyong tatay na isang araw ay kakailanganin kong gawin. Ang opisyal ng hustisya at ang social worker ay nagsimulang magdokumento ng kalagayan ng bahay, kinukuhanan ng litrato, ang mga kahon na nakasalansan, ang mga silid na bahagyang nabakante, ang mga hindi pa napipirmahang papeles ng paglilipat sa mesa. Nanatili si Elena sa aking tabi, isang kalmado at autoritatibong presensya na nagpapahiwatig ng tiwala. "Binibining Blanca," sabi ng social worker, "nararamdaman ninyo ba na pinipilit kayong umalis sa inyong tirahan laban sa inyong kalooban?" "Oo," sagot ko ng may katatagan. "Pinipilit ako ng aking anak at manugang sa loob ng maraming buwan, hanggang sa nagbanta sila na ideklarang mental na walang kakayahan kung hindi ako papayag na pumunta sa isang asilum." Humakbang si Amanda ng may pagkagalit. "Absurdo ito. Sinusubukan lang namin siyang alagaan." Nalilito siya. Nakakalimutan ang mga bagay, nakabukas ang kalan. "Interesante," putol ni Elena habang naglalabas ng maliit na aparato mula sa kanyang bulsa. "Mayroon ako dito ng mga recording ng nakaraang 2 buwan na sumasalungat sa pahayag na iyon, kasama ang isang pag-uusap kung saan inamin ni Ginoong Ricardo
na inimbento niya ang insidente ng kalan upang kumbinsihin si Binibining Amanda na hindi na kayang manirahan ng mag-isa ang kanyang ina. Namutla si Ricardo. Illegal iyan, hindi ka maaaring mag-record ng mga tao ng walang pahintulot. Sa katunayan, ngumiti si Elena. Nag-record si Binibining Blanca ng mga pag-uusap sa kanyang sariling bahay kung saan siya ay may karapatan na protektahan ang kanyang mga interes. Bukod pa rito, mayroon kaming mga kamakailang ulat medikal na nagpapatunay ng kanyang ganap na kakayahan sa pag-iisip na ginawa ng mga independenteng profesional, hindi ng mga kaibigang doktor na dinala ni Ginoong. Naglista ang social worker sa kanyang table habang patuloy sa kanyang maayos na trabaho ang opisyal ng hustisya. Napasandal si Amanda sa upuan, umiiyak ng malakas. Ngayon, inay, bakit ninyo ito ginagawa sa amin? Kami ang inyong pamilya. Pamilya? Ulit ko, nakakaramdam ng halo-halong kalungkutan at pagkagalit. Bilang pamilya, inimpake mo ang aking mga alaala na parang basura. Bilang pamilya, kinuha mo ang mga alahas ng iyong lola nang walang pahintulot. Bilang pamilya, kayo ni Ricardo ay nagplano na iwanan ako sa isang substandard na asylum para makuha ang aking bahay. Hindi ganoon, hikbi niya. Kinumbinsi ako ni Ricardo na iyon ang pinakamainam para sa inyo. Sinabi niya na nawawala na ang inyong memorya na delikado para sa inyo na manirahan mag-isa. At pinaniwalaan mo siya sa halip na magtiwala sa iyong sariling ina? Tanong ko, nakakaramdam na muling nadudurog ang aking puso. Kilala mo ako ng ganoon kaliit? Si Ricardo, na pagtanto na wala ng kontrol ang sitwasyon, ay sinubukan muling makuha ang autoridad. Ito ay isang hindi pagkakaunawaan na maaari nating lutasin bilang pamilya. Hindi natin kailangan ng mga abogado o opisyal ng hustisya. Binibining Blanca, palagi naming gusto ang pinakamahusay para sa inyo. Ang pinakamahusay? Sumingit si Elena. Tulad ng mga pagtatangka na ilipat ang ari-arian ng bahay sa pangalan ni Binibining Amanda, bago pa man lumipat si Binibining Blanca sa residential o ang mga hindi autorisadong pag-withdraw mula sa bank account ni Binibining Blanca sa nakalipas na mga buwan? Lumaki ang mga mata ni Amanda. Hindi ko alam ang pinag-uusapan ninyo, inay. Sumusumpa ako na hindi ko kinuha ang inyong pera. Hindi mo kinuha, sagot ko ng kalmado. Ngunit si Ricardo, mayroon akong mga bank statement na nagpapakita ng mga paglilipat na ginawa gamit ang aking card sa inyong joint account sa mga petsa kung kailan wala pa ako sa bahay. Ikinasal si Ricardo, halatang hindi komportable. Siguro may pagkakamali? Walang pagkakamali, patuloy ko, nakakaramdam ng kakaibang kalmado sa pagbalik. Tulad ng walang pagkakamali na akala ninyo ay isang mahirap at walang kalaban-labang matanda ako, madaling manipulahin at itapon, ngunit mayroon kayong isang bagay na hindi ninyo alam. Dahan-dahan akong lumakad patungo sa aking bag at kinuha ang isang folder ng mga dokumento na inihanda ni Elena para sa akin. Ang tatay mo, Amanda, ay hindi lamang ang tahimik na accountant na kilala mo. Tahimik niyang binuo ang isang pinansyal na imperyo sa paglipas ng mga taon at iniwan niya ang lahat sa iyo. Inilapag ko sa mesa ang mga titulo ng ari-arian, mga sertipiko ng stock, mga bank statement na may mga halaga na ikinagulat at ikinamot ng ulo ni Ricardo. Ang gusaling ito sa abenida, itinuro ko ang isa sa mga titulo. Akin ito, pati na rin ang lupain sa baybayin na binisita ninyo noong nakaraang tag-araw. Naniniwala na ito ay pag-aari ng iyong amo, Ricardo. Hinawakan ni Amanda ang mga papeles nang nanginginig ang mga kamay. Hindi ito totoo. Totoo ito, kumpirma ni Elena. At mayroon pa. Ang apartment kung saan kayo nakatira ay pag-aari rin ni Binibining Blanca. Nagbabayad kayo ng upa sa isang kumpanya na nagdedeposito ng halaga ng direkta sa isang account na nakapangalan sa kanya. Natumba si Ricardo na para bang sinuntok. Imposible ito. At ang mga stock na iyon sa kumpanyang pinagtatrabahuhan ninyo, Ricardo, ang mga binili ng isang hindi kilalang investor, 5 taon na ang nakakaraan at nagbigay sa inyo ng promosyon, ay akin din. Ang katahimikan na sumunod ay lubos. Tila tumanda ng 10 taon si Ricardo sa loob ng 10 minuto. Tiningnan ako ni Amanda na para bang nakakita ng multo.
Bakit hindi kailanman sinabi sa amin ni tatay? Sa wakas ay tanong niya na halos hindi marinig ang boses. Dahil hindi siya nagtitiwala sa intensyon ni Ricardo at sa nakita ko, tama lang na mag-ingat siya. Sinubukan ni Ricardo ang huling desperadong pagmaniobra. Binibining Blanca, maaari ba nating ayusin ito? Maliwanag na may hindi pagkakaunawaan. Hindi namin alam ang tungkol sa mga pinagkukunan na ito. Nag-aalala lamang kami sa inyong kaligtasan. Kung mayroon kayong ganoon karaming pera, maaari tayong makahanap ng mas mahusay, mas marangyang lugar. Hindi ako interesado sa anumang mas mahusay na lugar, matatag kong sagot. Ito ang aking bahay at dito ako mananatili. At tungkol sa aming apartment? Tanong ni Amanda habang tumutulo ang luha sa kanyang mukha. Palalabasin ninyo kami? Depende, sagot ko. Nakakaramdam ng halo-halong sakit at determinasyon kung gaano kayo handang matuto tungkol sa respeto, dignidad at tunay na pag-ibig. Pagkatapos ay nagsalita si Elena. Samantala, mayroon ako rito ng pansamantalang utos ng hukuman na pumipigil sa sinuman sa inyo na mag-alis pa ng anumang bagay mula sa bahay na ito o magtangkang ilipat ang pagmamay-ari nito. Humihingi rin kami ng agarang pagbabalik ng lahat ng ari-arian na naalis na, lalo na ang mga alahas ng pamilya at mga personal na dokumento. Nawasak si Amanda sa pag-iyak habang nanatili si Ricardo na nakatulala na para bang sinusubukang iproseso ang lahat ng impormasyon na natanggap niya. Patuloy sa kanyang trabaho ang opisyal ng hustisya, metodikal na kinukuhanan ng litrato, ang bawat silid, bawat dokumento, bawat ebidensya ng nangyari sa bahay na iyon. Iminumungkahi ko, sabi ni Elena nang may matatag na boses, na umalis na kayong dalawa ngayon at pag-isipan ng mabuti ang inyong mga susunod na hakbang. Handa kaming ipagpatuloy ang kasong ito nang may lahat ng legal na kahihinatnan nito, maliban kung makarating tayo sa isang kasunduan na ganap na rerespeto sa mga karapatan at kagustuhan ni Binibining Blanca. Sa wakas ay nabawi ni Ricardo ang kanyang boses, ngunit hindi na siya ang mayabang na lalaki na kilala ko. May takot sa kanyang mga mata. Magkano? Magkano ang halaga ng lahat ng ito? Tanong niya habang itinuturo ang mga dokumento. Ngumiti ng malamig si Elena. Mas malaki kaysa sa kayang bayaran ninyo sa buong buhay ng pagtatrabaho, Ginoong Ricardo. Ngayon, iminumungkahi ko na umalis na kayo. Nang magsara ang pinto sa kanilang likod, naramdaman kong nanghina ang aking mga binti. Inalalayan ako ni Elena sa sofa kung saan ako bumagsak, pagod na pagod sa damdamin. Napakabataas ninyo, sabi niya habang umuupo sa aking tabi. Hindi lahat ay may lakas na harapin ang sariling pamilya sa ganoong paraan. Hindi ko alam kung ito ay lakas ng loob o desperasyon, pagtatapat ko habang pinagmamasdan ng social worker na nagsusulat pa rin. Hindi ko kailanman gustong umabot sa puntong ito. Sa kasamaang palad, madalas ang mga pinakamamahal natin ang pinakamalaking nakakasakit sa atin, sagot ni Elena. Ngunit ngayon, ikaw ang may kontrol. Ano ang gusto mong gawin pagkatapos nito? Tiningnan ko ang paligid ng sala, ang mga dingding na nakasaksi ng maraming sandali sa aking buhay, ang mga bakanting espasyo kung saan dati ay may mga litrato at alaala. Gusto kong bawiin ang aking mga gamit, matatag kong sagot. At pagkatapos, gusto kong maintindihan ni Amanda kung ano ang eksaktong ginawa niya, hindi para sa paghihiganti, kundi dahil kailangan niyang matuto. Sa sumunod na mga araw, nakatanggap ako ng mga desperadong tawag mula kay Amanda. Sa simula, binaliwala ko ang lahat ng iyon, sumusunod sa payo ni Elena na panatilihin ang distansya hanggang sa maayos ang legal na aspeto. Si Ricardo, sa kabilang banda, ay ganap na nawala. Nalaman ko na humingi siya ng leave sa trabaho at naglakbay upang ayusin ang mga personal na bagay. Isang linggo pagkatapos ng paghaharap, dinalhan ako ni Elena ng balita. Nakatanggap kami ng panukala para sa kasunduan, sabi niya habang ibinibigay sa akin ang isang folder. Ang iyong manugang ay handang ibalik ang lahat ng iyong mga ari-arian. Kilalanin ng hayagan na ikaw ay nasa ganap na kontrol ng iyong mga kakayahan sa pag-iisip at talikdan ng anumang pag-angkin sa iyong bahay o ari-arian. At ano ang gusto niya kapalit? Tanong ko.
Alam na alam ko ang pagkatao ni Ricardo para maniwala sa taos-pusong pagsisisi. Na huwag mong gamitin ang iyong impluwensya bilang shareholder para saktan siya sa kumpanya at huwag siyang paalisin kaagad sa apartment. Humihingi siya ng 6 na buwan para makahanap ng ibang lugar. Pinag-isipan ko ang panukala sandali. At si Amanda, ano ang sinabi niya tungkol dito? Nag-aalangan si Elena. Hindi nakilahok ang iyong anak sa negosasyon na ito. Sa aking pagkakaintindi, may mga tensyon sa kasal pagkatapos ng pagbubunyag. Hindi ako nagulat doon. Palaging si Ricardo ang tipo ng lalaki na umaalis sa barko kapag nagsisimula itong lumubog. Ngayon na alam niyang hindi niya makukuha ang aking yaman, malamang na sinisisi na niya si Amanda sa pagkabigo ng plano. Sabihin mo kay Ricardo na tinatanggap ko ang kanyang mga kondisyon na may isang kondisyon. Sagot ko pagkatapos mag-isip sandali. Kung gusto niyang manatili sa apartment sa loob ng 6 na buwan, kailangan niyang taasan ang upa ng 50%. Sa huli, ngayon alam na niya kung sino ang tunay na may-ari. Ngumiti si Elena. Ikinagagalak kong iparating ang iyong mensahe. Pagkalipas ng 2 linggo, nakatanggap ako ng hindi inaasahang pagbisita. Nasa pinto ko si Amanda, mag-isa, na may malalim na mga bilog sa mata at mukha na may marka ng mga gabing hindi natutulog. Pwede ba akong pumasok? Tanong niya ng mahiyain. Ibang-iba sa mayabang na babae na nagtangkang paalisin ako sa sarili kong bahay. Tahimik kong binuksan ang pinto at pinapasok siya. Nagdala siya ng 2 malalaking kahon na maingat niyang inilagay sa mesa sa sala. Iyong mga alahas, sabi niya na nahihirapan ng boses. Lahat ng iyon. At pati na rin ang iyong mga album ng litrato, ang mga sulat ni tatay, lahat ng kinuha ko. Binuksan ko ang unang kahon at nandoon, buo, ang mga kayamanan ng aking buhay, ang kwintas na perlas ng aking ina, ang mga hikaw na ibinigay sa akin ni Alfredo, ang engagement ring na may maliit na sapiro na pinagipunan niya sa loob ng 1 taon para bilhin. Naghiwalay kami ni Ricardo, biglang sabi ni Amanda, binabasag ang katahimikan. Siya ang sinisi niya sa lahat. Sinabi niya na dapat ay napansin ko na hindi kailanman mamumuhay ng ganoon kasimple si tatay kung wala siyang tinatago. Hindi ako sumagot. Patuloy lang akong sinusuri ang laman ng mga kahon. Tinitiyak na naroon ang lahat. Inay! Patuloy ang nanginginig na boses. Alam kong hindi ko karapat-dapat ang inyong kapatawaran. Ang ginawa namin, ang pinayagan kong gawin, ay hindi mapapatawad. Ngunit kailangan ninyong malaman na talagang naniwala ako na ginagawa ko ang tama. Sa wakas ay tiningnan ko siya. At ang tama ay paalisin ako sa aking bahay, itapon ang aking mga alaala na parang basura, tratuhin ako na parang isang matandang senil. Hindi, aminin niya, patuloy na bumabagsak ang luha. Kinumbinsi ako ni Ricardo na lumalala ang inyong kalagayan, na delikado para sa inyo na manirahan mag-isa. Nag-imbento siya ng mga kwento tungkol sa inyo, nakakalimot ng mga bagay, iniiwan ang kala na nakabukas. At ako ay naniwala sa kanya sa halip na magtiwala sa aking sariling ina. Bakit, Amanda? Tanong ko, nararamdaman ang bigat ng mga dekada ng pagmamahal na tila nasayang. Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko para sa'yo, pagkatapos ng lahat ng sakripisyo, paano mo naniwala na nararapat akong tratuhin ng ganoon? Umupo siya sa sofa, mukhang mas maliit at mas marupok kaysa sa nakita ko sa kanya. Dahil mas madali, pagtatapat niya sa wakas. Mas madali paniwalaan na kailangan ninyo ng tulong kaysa aminin na nagpakasal ako sa isang lalaking ang inaalala lamang ay pera at estado. Mas madali magkunwari na inaalagaan ka namin kaysa harapin ang katotohanan tungkol sa kung ano ang naging kami. Ang kanyang mukha ay nagkautuan sa tunay na kahihiyan. Nang iminungkahi ni Ricardo na ibenta ang bahay, sinabi kong hindi. Pagkatapos ay sinimulan niyang magtanim ng pagdududa sa aking isip, maliliit na buto ng pag-aalala tungkol sa inyong kalusugan, sa pag-iisip, ang inyong kakayahang manirahan mag-isa. At hinayaan kong lumago ang mga butong iyon dahil sa kaibuturan ng aking puso. Gusto ko ang bahay. Gusto kong baguhin ito, gawing moderno, burahin ang mga marka ng nakaraan na nagparamdam sa akin ng pagkakasala sa hindi pagiging anak na dapat ako.
Ang kanyang mga salita ay tumama sa akin na parang isang paghahayag. Hindi lang ito kasakiman, ito ay pagkakasala. Ito ay ang pagnanais na burahin ang mga ebidensya ng lahat ng ginawa ko para sa kanya, lahat ng hindi niya kayang ibalik. At ngayon, tanong ko, ano ang gusto mo sa akin, Amanda? Pinunasan niya ang kanyang mga luha gamit ang likod ng kanyang kamay, gaya ng ginagawa niya noong bata pa siya. Wala akong karapat-dapat sa iyo. Dumating lang ako upang ibalik sa iyo ang iyo at sabihin na kahit hindi mo ako kailanman patatawarin, alam ko ang ginawa ko at gugugulin ko ang natitirang bahagi ng aking buhay sa pagsisikap na maging isang mas mabuting tao. Tiningnan ko ang aking anak dahil sa kabila ng lahat, siya pa rin ang aking anak. At nakita ko ang isang bagay na hindi ko nakita sa loob ng maraming taon, katapatan. Hindi ang kinakalkulang manipulasyon na perpekto ni Ricardo o ang huwad na pag-aalala na ipinakita niya sa nakaraang mga buwan, kundi ang tunay na kahinaan. Saan ka nakatira? Tanong ko. Sa isang kaibigan sa ngayon. Naghahanap ako ng maliit na apartment na kayang bayaran ng aking sahod. Tumango ako, sinusuri ang impormasyon. At ang apartment? Si Ricardo ay naroon, sagot niya. Kinuha niya halos lahat sa kasunduan ng paghihiwalay. Sinabi niya na iyon ang pinakamaliit na magagawa ko pagkatapos kong sirain ang aming mga plano. Hindi ko mapigilang ngumiti sa ironiya. Si Ricardo ay nananatiling si Ricardo hanggang sa huli. Amanda, sabi ko sa wakas, hindi ko maipapangako na babalik sa dati ang mga bagay. May malalim kang nasira sa atin at magtatagal kung mangyayari man bago muling mabuo ang tiwala na yon. Tumango siya, tinatanggap ang aking mga salita ng walang protesta. Ngunit, patuloy ko, naniniwala ang iyong ama na sa kaibuturan ng iyong puso, ikaw pa rin ang batang pinalaki niya. Naniniwala siya na makakabalik ka sa taong dapat mong maging. Palaging mas magaling si tatay sa pagtingin sa kabutihan ng mga tao kaysa sa akin, bulong niya. Oo, sumang-ayon ako. At marahil kailangan kong matuto na magkaroon ng kaunting pananampalataya. Hindi ko siya pinatawad ng araw na iyon. Hindi ko siya inanyayahan na bumalik sa bahay o nangako na kalimutan ang nangyari. Ngunit nang tumayo siya para umalis, hindi ko siya pinigilan na yakapin ako ng sandali, isang mahiyain at hindi sigurado na pagkakadikit na naglalaman ng labis na pagsisisi at pag-asa. Pagkatapos niyang umalis, nanatili akong mag-isa kasama ang aking mga nabawi na alahas at ang sakit ng isang pagtataksil na napakapresko pa rin. Ngunit sa unang pagkakataon sa loob ng ilang buwan, nakaramdam din ako ng isang bagay na iba. Hindi lamang ang kasiyahan ng pagtatanggol sa aking sarili, kundi ang posibilidad, bagaman malayo, ng paggaling. Pagkalipas ng 2 linggo, pagkatapos ng pagbisita ni Amanda, nakatanggap ako ng hindi inaasahang tawag mula kay Elena. Binibining Blanca, may nangyaring sitwasyon na dapat ninyong malaman. Hindi binayaran ni Ricardo ang pinataas na upa ayon sa ating kasunduan at sa aking nalaman, nagpaplano siyang umalis ng bansa. Umalis ng bansa patungo saan? Malamang may pinsan siya sa Espanya. Ipinahiwatig ng aking mga pinagmulan sa kanyang kumpanya na nagbitiw siya at nagbebenta na ng kanyang mga ari-arian. Hindi ako nagulat doon. Palaging si Ricardo ang tipo ng lalaki na tumatakas kapag lumalala ang sitwasyon. Ang ikinagulat ko ay ang sinabi ni Elena pagkatapos. May isa pang bagay. Hinanap ako ni Amanda kahapon, humihingi ng tulong legal. Nalaman niya na binakante ni Ricardo ang kanilang mga joint account bago ang paghihiwalay at iniwan siya na may iba't ibang utang sa kanyang pangalan. Naramdaman ko ang tusok sa aking dibdib. Sa kabila ng lahat, ang aking anak ang nagdurusa. Ano ang balak niyang gawin? Nagsasagawa kami ng mga precautionary measures upang pigilan siyang umalis ng bansa nang hindi nalulutas ang kanyang mga obligasyon. Ngunit sa totoo lang, naniniwala akong inilipat na niya ang pera sa ibang bansa. Si Amanda ay halos bangkarote, bukod pa sa may utang. Pagkatapos kong ibaba ang telepono, matagal akong nakatingin sa bintana, pinagmamasdan ang hardin kung saan naglalaro si Amanda noong bata pa siya. Naalala ko ang liham ni Alfredo at ang kanyang mga salita tungkol sa paggamit ng kapangyarihan, hindi upang saktan, kundi upang protektahan at turuan.
Kinabukasan, hiniling ko kay Elena na maghanda ng ilang dokumento at tinawagan ko si Amanda. Kailangan nating mag-usap, sabi ko lamang. Dumating siya ng nasa oras, nakasuot ng simpleng damit na hindi ko pa siya nakita na suot. Ang glamour ng asawa ng executive ay ganap na nawala. Sinabi sa akin ni Elena ang tungkol kay Ricardo. Sinimulan ko agad pagkaupo namin. Tungkol sa mga utang, ang pera, lahat. Tumango si Amanda nang may pagkabahala. Pinlano niya ang lahat ng iyon buwan na ang nakalipas. Habang nagkukunwari kaming nag-aalala sa inyo, inihahanda na niya ang kanyang pagtakas. Ang tanga ko, inay, ang bulag ko. Maraming matatalinong babae ang naloloko ng mga lalaking tulad ni Ricardo, sagot ko. Huwag mong sisihin ang sarili mo para doon. Sisihin mo ang sarili mo sa ginawa mo sa akin, hindi sa ginawa niya sa iyo. Yumuko siya, tinatanggap ang matinding katotohanan sa aking mga salita. Mayroon akong panukala para sa iyo, patuloy ko. Inilalabas ang isang folder sa mesa. Hindi ito kawanggawa o automatikong kapatawaran, ito ay isang pagkakataon. Binuksan ni Amanda ang folder ng nag-aalangan at lumaki ang kanyang mga mata nang basahin ang nilalaman. Ito ay isang kontrata ng trabaho? Oo, para sa Alfredo Mendoza Foundation, isang organisasyon na aking itinatatag upang tulungan ang mga matatandang biktima ng pang-aabuso sa pamilya at pagpapabaya. Ang ideya ay nabuo sa aking mga gabing walang tulog nang mapagtanto kong hindi kakaiba ang aking kwento. Gaano karaming iba pang matatanda ang minamanipula ng mga sakim na kamag-anak? Gaano karami ang pinipilit na umalis sa kanilang mga bahay, na isuko ang kanilang mga buhay, nang walang swerte na katulad ko na may maingat na asawa? Gusto ninyo akong magtrabaho para sa inyo? Tanong ni Amanda na nalilito. Gusto kong magtrabaho ka para sa foundation. Ang iyong kaalaman sa administrasyon ay magiging kapaki-pakinabang. Ang sahod ay katamtaman, ngunit makatarungan at mayroong clause sa pabahay. Maaari mong okupahan ang maliit na apartment sa likod ng bahay na ito, na makakatipid sa iyo ng upa habang inaayos mo ang iyong buhay. Bakit? Bulong niya. Bakit ninyo gagawin ito para sa akin pagkatapos ng lahat? Tumayo ako at lumakad patungo sa bintana, pinagmamasdan ang aking hardin na namumulaklak sa sikat ng araw sa hapon. Hindi ko ito ginagawa para sa iyo, Amanda. Ginagawa ko ito para sa babaeng maaari mong maging, para sa anak na pinaniniwalaan ng iyong ama na ikaw pa rin sa kaibuturan ng iyong puso. At ginagawa ko ito para sa lahat ng matatanda na hindi nagkaroon ng swerte na tulad ko, na walang paraan upang ipagtanggol ang kanilang sarili. Bumalik ako para harapin siya. Ang iyong trabaho ay magiging mahirap at madalas na masakit. Makakarinig ka ng mga kwento na magpapaalala sa iyo ng ginawa mo sa akin. Kailangan mong tumingin sa mga mata ng mga taong pinagtaksilan ng mga dapat na nagmamahal sa kanila. At marahil sa pamamagitan ng trabahong iyon ay lubos mong mauunawaan ang iyong ginawa. Hawak ni Amanda ang kontrata nang nanginginig ang mga kamay. Hindi ko alam kung karapat-dapat ako sa pagkakataong ito. Malamang na hindi ka karapat-dapat, sagot ko ng tapat. Ngunit palaging sinasabi ng iyong ama na ang kapatawaran ay hindi isang bagay na nararapat, ito ay isang bagay na iniaalok. Hindi pa ako handa na patawarin ka ng lubusan, ngunit handa akong mag-alok ng isang landas. Sa sumunod na mga buwan, ginawa kong layunin ang aking sakit. Sa tulong ni Elena, nilikha ko ang Alfredo Mendoza Foundation, ginagamit ang bahagi ng kayamanan na naipon ng aking asawa upang ipagtanggol ang mga hindi makapagtanggol sa kanilang sarili. Bumili kami ng isang malaking bahay malapit sa akin at ginawa itong sentro ng suportang legal at emosyonal para sa mga matatandang nasa mahirap na kalagayan. Si Amanda, tapat sa kanyang salita, ay nagtrabaho ng walang pagod. Sa simula, ang ibang empleyado ng foundation ay tinatrato siya ng may pagdududa. Alam ng lahat ang aming kwento na hindi ko kailanman sinubukan itago, ngunit sa paglipas ng panahon, ang kanyang taos-pusong dedikasyon ay nagsimulang makakuha ng respeto. Ang landas ng pagtubos ay hindi madali para sa kanya. May mga araw na umuuwi siya dahil ang maliit na apartment sa likod ng aking bahay ay naging kanyang tahanan.
na may pulang mata mula sa pag-iyak pagkatapos makarinig ng partikular na masakit na kwento ng mga matatandang inabandona o pinagsamantalahan. Paano ka nakakatingin sa akin araw-araw na alam ang ginawa ko? Tanong niya sa akin isang gabi nang magkasalubong kami sa shared kitchen. Dahil nakikita kong sinusubukan mong magbago, sagot ko lamang. At dahil naniniwala ang iyong ama na maaari kang maging mas mabuti. Hindi na bumalik si Ricardo. Nalaman namin sa pamamagitan ng mga kontak ng foundation na nanirahan siya sa Espanya at kasalukuyan ng nakikipag-ugnayan sa ibang babae, isang mayamang byuda, sa di sinasadya o sadyang pattern. Bahagi ng akin ay nagtataka kung dapat ko siyang bigyan ng babala, ngunit alam ng isa pang bahagi na ang ilang maninila ay mapipigilan lamang kapag nakahanap sila ng biktima na lumalaban. Isang taon pagkatapos ng pagtatatag ng foundation, nakatanggap ako ng isang karangalan na hindi ko kailanman inasahan, isang Human Rights Award para sa aming trabaho sa mga matatandang nangangailangan. Sa araw ng seremonya, habang naghahanda ako para sa aking talumpati, tiningnan ko ang mga manonood at nakita ko si Amanda sa unang hilera, pumapalakpak na may luha sa kanyang mga mata. Nang gabing iyon, pagkatapos ng seremonya, habang naglalakad kami sa hardin ng aming bahay, aming hardin, gaya ng simula kong isipin, inabot sa akin ni Amanda ang isang maliit na pakete. "Ano ito?" tanong ko. "Buksan mo," sagot niya ng nerbyoso. Sa loob ay isang gawang kamay na libro. Sa mga pahina, idinikit ni Amanda ang mga lumang litrato ng aming pamilya. Marami sa mga parehong litrato na inimpake niya nang walang pakialam isang taon na ang nakakaraan. Ngunit ngayon bawat isa ay may kasamang sulat kamay na nagpapaalala sa nakuhang sandali at nagmumuni-muni sa kahulugan ng mga alaalang iyon. Ilang buwan kong hinanap ang mga litratong ito. Paliwanag niya. Ang ilan ay kay Ricardo, ang ilan ay sa mga kaibigan na binigyan ko ng hindi iniisip. Gusto kong muling pagsama-samahin ang aming mga alaala, hindi para burahin, kundi para bigyang dangal. Tiningnan ko ang libro ng maingat, nararamdaman ang bigat ng mga dekada ng kasaysayan ng pamilya sa aking mga kamay. Sa huling pahina ay may isang kamakailang litrato ng foundation kasama ang buong koponan na nagtipon sa harap ng gusali at sa ibaba ay isang simpleng inscription. Para sa aking inay na nagturo sa akin na hindi kailanman huli ang lahat para magsimulang muli at para sa aking tatay na palaging alam na makakahanap ako ng aking daan pabalik. Nang gabing iyon, sa unang pagkakataon sa loob ng higit sa isang taon, niyakap ko ang aking anak ng walang pag-aalinlangan. Hindi ito ganap na kapatawaran. Ang ilang sugat ay masyadong malalim para tuluyang gumaling. Ngunit ito ay isang simula, isang pagkilala na pareho kaming nagbabago, lumalago, natututo na maging pamilya muli. Sa pagkakataong ito ay batay sa paggalang sa isa't isa sa halip na obligasyon. Habang pinagmamasdan namin ang mga bituin mula sa aming hardin, naisip ko si Alfredo at kung paano niya binalak ang lahat ng ito. Hindi lamang ang pinansyal na proteksyon, kundi pati na rin ang posibilidad ng pagtubos. Kilala niya ang aming anak ng mas mahusay kaysa sa sinuman sa amin. Alam niyang maaaring mawala siya, ngunit naniniwala rin siyang makakahanap siya ng kanyang daan pabalik sa liwanag. At habang ang mga bituin ay nagniningning sa aming itaas, naramdaman kong tama siya sa kabila ng lahat. 18 buwan pagkatapos ng pagtatatag ng foundation, nakatanggap ako ng balita na muling magbabago ng lahat. Isang voluntaryong abogado na nagtatrabaho sa amin ang lumapit sa akin ng may seryosong ekspresyon. "Binibining Blanca, may nakita kaming dapat ninyong makita," sabi niya habang iniaabot sa akin ang isang folder. Sa aming investigasyon para sa kaso ni Binibining Olivia, natuklasan namin na ang parehong eskema ay ginamit laban sa ilang iba pang matatandang babae. At hulaan ninyo kung sino ang nasa likod ng lahat. Binuksan ko ang folder at naramdaman kong nilamig ang aking dugo. Naroon si Ricardo gamit ang ibang pangalan, ngunit hindi mapagkakamali sa mga larawan ng surveillance. Lihim siyang bumalik sa Pilipinas at nagpapatakbo ng isang sopistikadong eskema upang linlangin ang mga matatandang byuda,
pinapirmahan sila ng mga dokumento na naglilipat ng kanilang mga ari-arian sa mga peking kumpanya. Bumalik siya, bulong ko, at ginagawa niya ang parehong bagay sa ibang mga babae. Tumango ng malungkot ang abogado. Na-report na namin sa mga awtoridad, ngunit kailangan namin ng isang taong kilala siya upang gumawa ng formal na pagkakakilanlan, isang taong makakapagpatunay sa kanyang mga pamamaraan at personalidad. Nang gabing iyon, kinausap ko si Amanda tungkol sa pagtuklas. Namutla siya nang makita ang mga larawan at dokumento. Hindi siya nagbago, sabi niya nang may kapaitan. Nakahanap lang siya ng mga bagong biktima. Gusto ng mga awtoridad na magpatunay tayo laban sa kanya, paliwanag ko. Nagpasya na ako na pupunta ako, ngunit hindi mo kailangang makisali kung ayaw mo. Tiningnan ako ni Amanda nang may determinasyon na nagpaalala sa akin ng sarili ko. Hindi, inay. Kailangan kong gawin ito. Kailangan kong harapin siya, hindi lang para sa atin, kundi para sa lahat ng mga babaeng iyon. Sa sumunod na mga linggo, nagtrabaho kami kasama ang pulisya at ang piskalya. Nagbibigay ng detalyadong testimonya tungkol sa mga pamamaraan ni Ricardo, ang mga banayad na manipulasyon, ang maliliit na kasinungalingan na unti-unting lumalala sa ganap na pandaraya. Si Amanda, partikular, ay mahalaga sa pagpapaliwanag kung paano siya kinumbinsi ni Ricardo na lumahok sa plano laban sa akin, kung paano siya nagtanim ng pagdududa at kawalang katiyakan, kung paano niya unti-unting inhiwalay ang kanyang mga biktima. Nang dumating sa wakas ang araw ng paglilitis, nakaramdam ako ng pagkabalisa na hindi ko naranasan simula nang magkaharap kami sa aking bahay. Puno ang korte. Nakakuha ng atensyon ng media ang aming kaso, bahagyang dahil sa trabaho ng foundation, na ngayon ay kilala sa buong bansa sa pakikipaglaban nito sa pang-aabusong pinansyal ng mga matatanda. Nang pumasok ako sa korte kasama si Amanda sa aking tabi, naramdaman kong lahat ng tingin ay nakatuon sa amin. Ang mga pinakabagong biktima ni Ricardo ay nakaupo ng magkakasama, mga babaeng nasa edad 65 hanggang 85. Lahat ay may masakit na magkatulad na kwento sa akin. Dinala si Ricardo na nakaposas, nakasuot ng lumang suit na iba sa eleganteng anyo na palagi niyang ipinapakita. Nang magkatinginan ang kanyang mga mata at ang akin, nakita ko ang isang kislap ng galit na mabilis na napalitan ng maskara ng kinakalkulang alindog na ginagamit din niya. Ang nagpapasya na sandali ay dumating nang pumasok ang huwes sa silid. Halos huminto ang aking puso nang makilala ko siya. Huwes Enrique Mendez, anunsyo ng opisyal ng hustisya. Siya ang batang abogado na nagtrabaho bilang intern sa korte mga dekada na ang nakalipas nang ako ay sekretarya doon. Ang parehong mahiyain na lalaki na pinasigla ko ng lahat ng iba ay tinatrato siya ng may paghamak. Ang binata na dinadalhan ko ng kape sa mga gabi na nagtatrabaho siya nang huli sa pag-aaral para sa mga pagsusulit. Hindi niya ako agad nakilala, abala sa paunang proseso. Ngunit nang dumating ang aking turno upang magpatotoo at sinabi ko ang aking pangalan, nakita kong tumingala ang kanyang mga mata mula sa mga papel nang may ekspresyon ng pagkabigla at pagkilala. "Binibining Blanca?" tanong niya habang inaayos ang kanyang mga salamin, na para bang hindi siya makapaniwala sa nakita niya. "Blanca Almeida ng sekretarya ng Regional Court." "Oh, mahal na hukom," sagot ko na may maliit na ngiti. "Matagal na." Sandaling ngumiti ang hukom bago muling kinuha ang kanyang profesional na ekspresyon. "Tunay ngang matagal na, mangyaring ipagpatuloy ang inyong testimonya." Sa sumunod na 2 oras, detalyado kong isinalaysay ang lahat ng ginawa ni Ricardo, kung paano niya minanipula ang aking anak, kung paano niya sinubukang agawin ang aking bahay at dignidad, kung paano niya pinlano na iwanan ako sa isang asilum na may kaduda-dudang kalidad. Nagkwento ako tungkol sa pagtuklas ng kayamanan na iniwan ng aking asawa at kung paano nito napigilan ang kanyang mga plano. At ngayon, pagtatapos ko, ginagawa niya ang parehong bagay sa ibang mga babae na hindi nagkaroon ng swerte na tulad ko na may maingat na asawa. Nang matapos ako, tumayo ang abogada ni Ricardo para sa cross-examination. Sinusubukang ilarawan ako bilang isang nalilitong babae na nag-isip ng pag-uusig kung saan mayroon lamang pag-aalala sa pamilya. "Binibining Blanca?" tanong niya na may huwad na simpatya.
Hindi ba totoo na nagkakaroon kayo ng pagkawala ng memorya noong panahong iyon? Na minsan ay nakakalimutan ninyo kung saan ninyo inilagay ang mga bagay? Naiwan ninyo ang kalan na nakabukas? Hindi, matatag kong sagot. Hindi ako kailanman nagkaroon ng ganoong problema. Ang iyong kliyente ay nag-imbento ng mga kwentong iyon upang kumbinsihin ang aking anak na kailangan akong ipasok sa isang institusyon. At paano ka nakakasiguro doon kung may problema ka sa memorya? Iginiit niya ng may mapagmataas ng ngiti. Objection, mahal na hukom, singit ng piskal. Argumentative accepted, sagot ng Hukom Enrique. Abogada, baguhin mo ang iyong tanong. Ngunit bago niya magawa, humingi ako ng pahintulot na sumagot. Tinanong ng abogada, paano ako nakakasiguro? Makakasiguro ako dahil mayroon akong kumpletong medikal na ulat na ginawa pagkatapos ng pagtatangka ng aking manugang na ideklarang walang kakayahan. Makakasiguro ako dahil mayroon akong mga recording niya na umaamin na inimbento niya ang mga insidenteng iyon at makakasiguro ako dahil sa edad na 70, naaalala ko pa rin ang unang araw na ang ngayon ay Hukom Enrique Mendez ay pumasok sa korte bilang intern na nakasuot ng navy blue suit na maluwag sa kanyang mga balikat. May dalang sintetikong leather folder na napanalunan niya mula sa kanyang ina bilang regalo sa pagtatapos. Lahat ng nasa korte ay nanatili sa katahimikan. Tiningnan ako ni Hukom Enrique na may halo-halong pagkabigla at emosyon. Naalala ko ang bawat detalye ng araw na iyon, tulad ng naalala ko ang bawat detalye ng araw na sinubukan akong kumbinsihin ng aking manugang at anak na hindi ko na kayang alagaan ang aking sarili. Ang aking memorya, abogada, ay ganap na buo. Ang katahimikan na sumunod ay sinira lamang ng tunog ng pluma ng huwes na naglalarawan ng isang bagay sa kanyang notpada. Sumunod na nagpatotoo si Amanda nang may lakas ng loob na nagpunan ng pagmamalaki sa akin. Hayagan niyang isinalaysay kung paano siya minanipula, ang kanyang sariling pagkakasala at pagsisisi, ang landas ng pagtubos na kanyang natagpuan sa pamamagitan ng trabaho sa foundation. Kinumbinsi ako ni Ricardo na nawawalan na ng kakayahan sa pag-iisip ang aking ina. Paliwanag niya ng may nahihirapang boses. Nagsimula siya sa maliliit na suhestyon. Napansin mo ba kung paano nakalimutan ng iyong ina ang pangalan ng aktor na iyon? Nakita mo ba kung paano niya nalito ang mga petsa? Hanggang sa nagsimula akong makakita ng mga problema kung saan wala naman. Nang sa wakas ay nagpatotoo si Ricardo, parang nanonood ng isang aktor sa entablado. Itinanggi niya ang lahat ng akusasyon. Inilarawan niya ang sarili bilang isang nag-aalala na manugang na gusto lamang ang pinakamahusay para sa kanyang biyenan. Umabot pa siya sa pag-iyak ng peking luha habang pinag-uusapan kung paano siya nasaktan sa mga akusasyon. Ngunit pagkatapos ay ipinakita ng piskal ang mga ebidensya, mga recording, mga pekeng dokumento, mga testimonya ng lahat ng iba pang biktima na halos magkapareho ang kwento sa akin. At sa wakas, mga bank record na nagpapakita kung paano niya dinaya ang pera mula sa lahat ng mga ito. Sa pagtatapos ng paglilitis na tumagal ng 3 araw, ipinahayag ni Hukom Enrique Mendez ang kanyang hatol. Ricardo Alves da Costa, ang korte na ito ay nagtatag ng inyong pagkakasala sa lahat ng akusasyon ng panloloko, paggawa ng pekeng dokumento, pamimilit at pang-aabuso laban sa mga mahihirap na matatanda. Ipinagsamantalahan ng Ginoo ang tiwala ng mga miyembro ng pamilya at ng mga babae na sa kanilang ginintuang taon ay nararapat ng proteksyon at paggalang, hindi manipulasyon at pagnanakaw. Inayos ng huwes ang kanyang salamin, direktang tumingin kay Ricardo. Partikular na nakababahala para sa korte na ito ang kawalang hiyaan kung paano pinlano at isinagawa ng Ginoo ang kanyang mga krimen. Partikular na target ang mga taong itinuturing ng Ginoo na mahina at walang kakayahang ipagtanggol ang kanilang sarili. Huminto siya. Pagkatapos ay nagpatuloy nang may boses na nagtataglay ng awtoridad at pinipigilang emosyon. Para sa mga krimen na ito, hinahatulan ko ang Ginoo ng 12 taong pagkakakulong sa mahigpit na rehimeng kulungan, bukod pa sa buong restitusyon sa mga biktima at multa na proporsyonal sa pinsalang dulot.
Habang dinadala si Ricardo palabas ng korte, tiningnan ako ni Hukom Enrique at binigyan ako ng maliit na kilos ng pagkilala na kakaunti ang nakapansin. Ngunit para sa akin ay nangangahulugang lahat. Isang paalala na ang maliliit na kabutihan, tulad ng pagpapasigla sa isang hindi sigurado na batang intern mga dekada na ang nakalipas, ay maaaring bumalik kapag hindi inaasahan. Paglabas ng korte, pinalibutan kami ng mga reporter at ng iba pang matatanda na dumalo sa paglilitis upang humanap ng inspirasyon at pag-asa. Lumapit sa akin ang isang babae na halos 80 taong gulang na may luha sa kanyang mga mata. "Binigyan mo ako ng lakas ng loob," sabi niya habang hinahawakan ang aking mga kamay. "Pagkatapos kong makita ka sa dyaryo na nagsasalita tungkol sa foundation, napagtanto ko na ginagawa rin ng aking pamangkin ang parehong bagay sa akin. Salamat sa iyo. Napigilan ko bago pa huli ang lahat." Nang gabing iyon sa bahay, umupo kami ni Amanda sa hardin na may hawak na bote ng alak. Ipinagdiriwang hindi lamang ang tagumpay sa korte, kundi pati na rin ang landas na magkasama naming tinahak. "Alam mo ba kung ano ang pinaka-ironic?" sabi niya habang nakatingin sa mga bituin. "Kung hindi sinubukan ni Ricardo na kunin ang iyong bahay, hindi kailanman mabubuo ang foundation. Lahat ng mga babaeng tinutulungan namin ngayon ay walang pupuntahan. Palaging sinasabi ng iyong ama na kahit sa pinakamasamang sitwasyon, makakahanap tayo ng layunin," sagot ko. Naniniwala akong sa huli, tama rin siya doon. Ngumiti si Amanda, isang ngiti na sa wakas ay umabot sa kanyang mga mata na nagpapaalala sa akin ng batang siya bago pumasok si Ricardo sa aming buhay. "Ipagmamalaki kanya, inay, sa lahat ng binuo mo mula sa sakit. Sa ating dalawa, malumanay kong itinuwid. Palagi niyang alam na makakahanap ka ng iyong daan pabalik." Tiningnan namin ang bituin na kalangitan ng tahimik sa loob ng ilang minuto. Bawat isa ay nalulunod sa sarili nitong mga iniisip. Ang foundation ay naging higit pa sa isang trabaho para sa amin. Ito ay isang ibinahaging misyon, isang layunin na muling nagkonekta sa amin sa paraan na hindi ko kailanman naisip na posible pagkatapos ng lahat ng aming pinagdaanan. "Ang nangyari ngayon sa korte," sabi ni Amanda sa wakas, nang makilala siya ng huwes, "para akong nakakita ng kapalaran na nagaganap na para bang ang lahat ng piraso ay sa wakas ay magkakaugnay. Ganoon ang buhay," sagot ko. "Minsan ang kabutihan na iniaalok natin ay bumabalik kapag kailangan natin ito." Hindi ko kailanman naisip na ang mahiyain na batang intern ay magiging huwes na magkokondena kay Ricardo. Palagi ka ng ganoon, di ba? Palaging tumutulong sa iba nang walang inaasahan na kapalit. Ngumiti ako, naalala ang lahat ng maliliit na kilos sa aking buhay na hindi ko kailanman itinuring na pambihira. Pagdadala ng kape sa mga intern na nagtatrabaho hanggang gabi, pagtatanggol sa mga mas batang empleyado mula sa mga mapang-abuso na amo, pag-aalok ng balikat sa mga kasamahan na nahihirapan. "Iyon lang ang paraan ng pagpapalaki sa akin," sagot ko. "Palaging sinasabi ng iyong lola na ang kabutihan ay ang tanging pamumuhunan na hindi kailanman nabigo." Itinaas ni Amanda ang kanyang kopa sa hustisya at sa kabutihan na palaging bumabalik. 5 taon ang lumipas mula ng paglilitis ni Ricardo. Ang Alfredo Mendoza Foundation ay naging isang pambansang referensya sa pagtatanggol sa mga karapatan ng matatanda. Ang nagsimula bilang isang maliit na opisina ng suportang legal ay lumawak sa 3 unit sa iba't ibang lungsod. Nag-aalok hindi lamang ng tulong legal, kundi pati na rin ng psikolohikal na suporta, mga aktibidad na panlipunan, at kamakailan lamang ay pansamantalang tirahan para sa mga matatandang nasa mahirap na kalagayan. Isang maaraw na umaga ng Tagsibol, nakaupo ako sa hardin ng foundation na pinagmamasdan ng isang grupo ng mga kababaihan na nakikilahok sa isang klase ng Tai Chi nang lumapit si Amanda na may hawak na sobre. "Dumating ngayon," sabi niya, iniaabot sa akin ang sobre na may selyo ng kagawaran ng katarungan. Naniniwala akong ito ang hinihintay natin. Nanginginig ang mga kamay dahil sa edad. Ngayon ay 75 taong gulang, nararamdaman ko na ang bigat ng mga taon sa aking mga kasukasuan.
Binuksan ko ang sobre at binasa ang nilalaman nito. Approved. Inanunsyo ko na nakaramdam ng buhol sa aking lalamunan. Ang Blanca Bill para sa proteksyon ng ari-arian at psikolohikal ng mga matatandang nangangailangan ay pinagtibay kahapon. Umupo si Amanda sa aking tabi. Ang kanyang mga mata ay nagniningning na may pinipigilang luha. Nagtagumpay tayo, inay. Talagang nagtagumpay tayo. Ang proyekto, bunga ng 3 taong walang pagod na trabaho kasama ang mga mambabatas at mga organisasyon ng pagtatanggol sa karapatan ng matatanda, ay lumikha ng mas matibay na mekanismo ng batas upang protektahan ang mga taong lampas 65 taong gulang laban sa pang-aabusong pinansyal at psikolohikal, lalo na ang mga ginawa ng mga kamag-anak. Ito ang kasukdulan ng lahat ng aming natutunan mula sa aming sariling masakit na karanasan, na ginawang instrumento na maaaring pumigil sa libu-libong iba pang matatanda na maranasan ang parehong pagsubok. Ipagmamalaki ka ng iyong ama, bulong ko habang maingat na inilalagay ang sulat pabalik sa sobre. Hindi lamang sa atin, kundi sa kung paano ang kanyang pananaw ay nagbigay daan sa atin upang lumikha ng isang bagay na mas malaki kaysa sa ating sarili. Hawakan ni Amanda ang aking kumulubot na kamay sa kanya. Sa edad na 50, naging malakas at mahabagin siyang babae, ganap na iba sa minanipula at hindi sigurado na tao na halos nagpalaya sa akin mula sa aking sariling tahanan. Binago siya ng kanyang trabaho sa foundation tulad ng pagbabago nito sa akin. Mayroon akong ipapakita sa iyo, sabi niya, tinutulungan akong bumangon. Isang sorpresa na inihahanda namin para sa pagdiriwang ng anibersaryo ng foundation. Magkasama kaming lumakad patungo sa bagong pakpak ng pangunahing gusali na nanatiling sarado sa nakalipas na mga linggo habang inaayos. Binuksan ni Amanda ang pinto at inakay ako sa loob. Ang mga dingding na dati ay walang laman ay ngayon ay puno ng mga larawan, 12-dosenang mga ito na maingat na inilagay sa frame. Sila ang mga mukha ng mga matatanda na tinulungan namin sa loob ng mga taon. Bawat isa ay may maliit na plake na maikling nagkukwento ng kanilang kwento. Ito ang koridor ng mga kwento, paliwanag ni Amanda. Gusto namin na ang lahat ng bumibisita sa foundation ay makita ang mga mukha at malaman ang mga kwento ng mga taong tinutulungan namin upang maunawaan nila na ang bawat matanda ay hindi lamang isang kaso, kundi isang buong buhay ng mga karanasan, alaala at dignidad. Sa gitna ng pangunahing dingding ay may bakanting espasyo na naghihintay ng mas malaking larawan. At dito, patuloy niya, ilalagay ang iyong larawan, inay, kasama ang kwentong nagpasimula ng lahat ng ito. Naramdaman kong napuno ng luha ang aking mga mata. Hindi ko alam kung karapat-dapat ako sa ganong pagpapahalaga. Sa huli, masuwerte ako. Marami pang iba ang walang proteksyon na iniwan sa akin ni Alfredo. Iyan mismo ang dahilan kung bakit kailangang isalaysay ang iyong kwento, iginiit ni Amanda. Upang ipakita na ang paglaban ay posible, na hindi kailanman huli ang lahat upang ipagtanggol ang iyong sarili at na kahit ang pinakamasakit na pagtataksil ay maaaring humantong sa isang mabuti. Dahan-dahan kaming naglakad sa koridor, humihinto upang basahin ang ilan sa mga kwento. Si Binibining Olivia, oy parisat 2 taong gulang na nabawi ang kanyang bahay pagkatapos subukan ng kanyang pamangkin na ibenta ito nang walang pahintulot niya. Si Ginoong Alberto, 77 taong gulang, na nakatakas sa isang mapang-abuso na kasal pagkatapos ng mga dekada ng psikolohikal na manipulasyon. Si Binibining Carmen, 90 taong gulang, na isinumbong ang kanyang mga anak dahil sa maling paggamit ng ari-arian at ngayon ay nagbibigay ng mga lektura tungkol sa pinansyal na kalayaan sa 3 edad. Lahat ng mga taong iyon, sabi ni Amanda, ay natagpuan ang kanilang boses at lakas dahil una mong natagpuan ang iyo. Nang gabing iyon, pagkatapos ng isang nakakapagod ngunit kapaki-pakinabang na araw, bumalik ako sa aking bahay. Ang parehong bahay na halos nawala ko 5 taon na ang nakakaraan. Ngayon ay nakatira na si Amanda sa isang maliit na bahay na malapit sa foundation. Ngunit regular pa rin kaming naghahapunan ng magkasama at tuwing linggo, dumarating siya upang mag-almusal sa akin,
ibinabalik ang isang tradisyon na nawala namin sa mga mahihirap na taon. Umupo ako sa beranda na may tasa ng tsaa, pinagmamasdan ng hardin na labis na minamahal ni Alfredo at ngayon ay mas maganda kaysa dati. Ang mga orkidyas ay namumulaklak ng sagana, inaalagaan ng aking mga kamay, na bagaman mas mabagal dahil sa edad, ay alam pa rin kung gaano karaming tubig at sikat ng araw ang kailangan ng bawat halaman. Naisip ko kung paano ganap na nagbago ang aking buhay sa nakaraang mga taon. Mula sa halos trahedya ng pagkawala ng aking bahay at dignidad, lumitaw ang isang layunin na hindi ko kailanman naisip na magkaroon. Mula sa pagtataksil ng aking nag-iisang anak ay nagkaroon ng isang pagkakasundo na mas malalim at mas totoo kaysa sa aming nakaraang relasyon. Sa mesa sa tabi ng aking upuan ay ang lumang kahon ng alahas na sinubukan ni Amanda na kunin. Ngayon ay naibalik at naayos. Binuksan ko ito at kinuha ang kwintas na perlas ng aking ina. Pinadaan ang aking mga daliri sa makinis at makinang na mga butil. Bukas, isusuot ko ito sa seremonya ng paggunita sa anibersaryo ng foundation kung saan opisyal na ilalabas ang Blanca Bill. Isang maliit na sobre sa ilalim ng kahon ang pumukaw sa aking atensyon. Binuksan ko ito at nakakita ng isang sulat kamay na tala mula kay Amanda. Inay, hindi ko kailanman mabubura ng lubusan ang sakit na aking idinulot. Ngunit umaasa akong patuloy na maging karapat-dapat sa pangalawang pagkakataong ibinigay ninyo sa akin. Araw-araw sa foundation ay nagpapaalala sa akin na ang aming trabaho ay hindi lamang mga batas at karapatan, kundi tungkol sa pagpapanumbalik ng dignidad na maraming nagtatangka na alisin sa aming mga matatanda. Salamat sa pagtuturo sa akin na hindi kailanman huli ang lahat upang magsimulang muli. Hindi kailanman huli ang lahat upang gawin ang tama. Buong pagmamahal at pasasalamat, Amanda. Inilagay ko ang tala pabalik sa kahon, nakakaramdam ng kapayapaan na dumarating lamang kapag sa wakas ay nauunawaan natin na kahit ang pinakamasakit na karanasan ay maaaring magdala sa atin sa mga lugar na hindi natin kailanman naisip na marating. Kinabukasan ng umaga, habang naghahanda ako para sa seremonya, tiningnan ko ang aking refleksyon sa salamin. Nakita ko ang mga puting buhok na ngayon ay ipinagmamalaki kong suot, ang mga kulubot na nagmamarka sa isang mukha na nakaranas ng matinding pagdurusa at kagalakan, ang mga mata na umiyak ng maraming luha, ngunit ngayon ay nagniningning na may layunin at kasiyahan. At naisip ko kung ano ang sasabihin ko sa aking talumpati, ang mga salita na gusto kong marinig at dalhin ng iba pang mga kababaihan sa aking edad. Hindi kailanman huli ang lahat upang ipagtanggol ang iyong sarili. Hindi kailanman huli ang lahat upang baguhin ang sakit sa layunin. At hindi kailanman huli ang lahat upang matuklasan ang iyong sariling lakas, kahit na ang mga dapat na nagpoprotekta sa iyo ay ang mga nagtatangka na ibagsak ka. Nang dumating ako sa foundation ng umagang iyon, sinalubong ako ng isang pulutong ng mga ngumingiti na mukha. Ang koponan na binuo namin, ang mga matatanda na tinulungan namin, ang mga awtoridad at mga taga-suporta na naniniwala sa aming layunin. At sa gitna ng lahat, si Amanda, ngayon ay Executive Director ng Foundation, ay naghihintay sa akin na may mainit at taos-pusong yakap. Habang umaakyat ako sa entablado upang magbigay ng aking talumpati, tiningnan ko ang lahat ng mga taong iyon at nakaramdam ng matinding pasasalamat sa lahat. Oo, sa lahat, kahit sa mga pagtatangka ni na Ricardo at Amanda na kunin ang lahat mula sa akin. Dahil kung wala ang kadilimang iyon, hindi ko kailanman matutuklasan ang liwanag na ngayon ay nagbibigay ilaw sa maraming iba pang buhay. Ang pangalan ko ay Blanca. Sinimulan ko. Inaayos ang mikropono. Ako ay 75 taong gulang at ito ang kwento kung paano ko halos nawala ang lahat para lamang makahanap ng isang layunin na mas malaki kaysa sa naisip ko. At habang ibinabahagi ko ang aking paglalakbay, nakita ko sa mga mata ng mga manonood ang pagkilala, ang pag-asa at mas mahalaga ang determinasyon na ang aking kwento ay hindi magiging kakaiba na magkasama naming nililikha ang isang mundo kung saan ang mga matatanda ay tratuhin ng may paggalang at dignidad
na nararapat sa kanila. Sa pagtatapos ng talumpati, habang umaalingaw-ngaw ang palakpakan sa bulwagan, tiningnan ko ang langit sa pamamagitan ng matataas na bintana at ngumiti. Nakita mo, Alfredo? Naisip ko, tama ka sa lahat. Ngayon, kung nagustuhan mo ang kwentong ito, i-click na ang susunod na video na lumalabas sa screen dahil doon ang kwento ng pagtataksil at pagbabago na hindi mo pa nakikita. Sa dulo ng lahat ng ito, ng laban at sakit, naintindihan ko ang sinabi ni Alfredo. May layunin ang bawat pagsubok. Mula sa pagtataksil, nabuo ang aming pundasyon. Mula sa galit, lumago ang pagmamahal. Ngayon, 71 anyos na ako at ipinagmamalaki ko ang aming ipinaglalaban. Ang bawat matanda ay may karapatan sa dangal at respeto. Kung ikaw o ang kakilala mo ay nakakaranas ng ganito, tandaan, may pag-asa, huwag kang matakot. Ipaglaban mo ang iyong sarili. Kasi, tulad ng sabi ni Alfredo, hindi kailanman huli ang lahat para makahanap ng bagong simula. Kaya, kung gusto mo pang matuto mula sa aming kwento, huwag kalimutan, i-like at i-share ito. May susunod pa tayong kwento.